Ah, Magandang tanghali mga kapromdi. Kwento ko lang uli ang buhay may kinakasama o asawa. Diyan sa Maynila, naranasan ko asawa ko itago sa barkada. Alam kong nasa loob ng bahay ang asawa ko sa barkada niya. Alam mo yun, ang sabi ng barkada niya, wala daw doon. Lumayo ako konti, nakikita ko lumabas mismo sa bahay nila ang asawa ko. 'Di ba? Walang magandang idinudulot ang barkada. Eto pa dito sa Siquijor. Bago-bago lang kami dito. Pinainom siya ng mga barkada. Hindi kasi siya marunong tumanggi basta barkada. Ngayon lang siya nagbago na iba na ng way ng buhay niya. Naging vlogger na siya eh. Kaya siguro kakaroon na siya ng kahihiyan. Dito sa Siquijor, baguhan pa lang kami. Muntik na ako dyan. Hindi na siya nakakilala ng asawa dahil uminom siya ng 2 boteng tanduay. Sinakal ako, sinuntok ako sa tagiliran, hinabol ako. Durog-durog ang lahat ng gamit ko rito sa bahay. Dahil sa barkada. Yan ba magandang impluensya ang barkada? Hindi. Lalaking porwisyo sa buhay may asawa ang barkada. Hindi ko naman nila lahat, pero nangyayari sa akin dyan sa Maynila at saka dito sa Siquijor. Kaya natuto ako mula dyan sa Maynila sa mga pangyayari sa akin na puro barkada ang dahilan. Natuto akong sarili kong asawa pinablatter ko. Dahil kung anong mangyari sa akin, siya lang ang sisisihin. Kahit dito sa Siquijor, pinablatter ko rin siya. Kung ano man mangyari sa akin, siya pa rin ang sisisihin. Lalaban ako bilang isang babae. Dahil nagkaroon ako ng takot, nervyos sa kanya dahil sa barkada. Dahil sa pag nalasing siya, hindi na siya nakakakilala ng asawa. Nasasaktan na niya ako. Sinakal ako. Sinuntok ko sa tagiliran. Mabuti nakawala ako, hinubad ko ng buong damit ko. Kung hindi doon, wala na ako. Sabay ko siya, pinablatter. Yan lang po muna. Kaya kayo, may mga asawa, huwag kayong magpakalulong sa barkada. Tulad sa akin nangyayari. Hindi maganda sa loob ng 20 taon na may kinakasama ko o asawa man. Puro pasakit, sakripisyo nangyayari. Stress sa buhay ko. Yan lang po muna.